Mag-pray tayo. Abba, Father, we invite your presence right now, Lord. Holy Spirit, speak to us. Holy Spirit, be our teacher. Touch our hearts, Lord. Tenderize our hearts, Lord. Speak life, Lord, over our hearts. Give us wisdom and revelation, Lord. And whatever we will hear, whatever word we will hear tonight, Father, we ask that you would imprint that on our mind, on our heart, Lord. Thank you, Lord. Empower us, Lord. Transform us. In your name, Jesus, we pray. Amen. Okay, as usual, meron tayong icebreaker, mga tanong dito. Related sa 10 Commandments naman ngayon. So, trivia. Alam nyo na to, I think. Naku. I only have 5 questions here. Parang review na rin, ano? So, yung first question natin, yan. On which mountain did God give the 10 Commandments? Kahit walang, you know. Letter? Yes. Mount Sinai. Diba? Doon binigay. Okay, another trivia. Wala dyan. Nasaan ang Mount Sinai? Si Paulo alam. Paulo, yung mga nakikita mong, kasi ngayon, you know, there are so many archaeological facts na nadidig up ng mga tao. Ngayon, they're locating it sa Saudi Arabia. Diba? May part doon. Nandun ang Mount Sinai. Tama ba? So, I don't know if that's true. Pero, yeah, may mga may mga evidences. They even have yung kung saan nagtayo ng yung Baal worship, yung golden calf na tinunaw, 'di ba? From the jewelries ng mga Israelites. Kung saan. Kasi may mga doon, sculpture doon sa area na yan. So, sino dito nakarating ng Saudi Arabia? Hindi pa, Middle East. Pag pumunta kayo, isa yun sa mga sites na puntahan ninyo. Hanapin ninyo kung saan yun. Yan. Okay. Question number 2. On how many tablets of stone were the 10 Commandments written? Okay, 2. Ay, grabe. Ang gagaling nila. That's correct. 2 tablets. Question number 3. In what book of the Bible will you find the 10 Commandments? Mga experts na ito, mga ito. Exodus. Question number 4. How long was Moses gone from the people as he talked to God on the mountain and received the 10 Commandments? 7 days, 3 months, 40 days, or 7 months? Sino may sagot ng A, 7 days? Raise your hand. If you think it's 3 months, raise your hand. If you think it's 40 days, raise your hand. Patingin for yung 40 days. Or 7 months. C or D? Or D? Let's look at the answer. Yeah. 40 days. Kaya nainip. 'Di ba? Nainip sila. Pag-akyat ni Moses doon sa bundok, nainip yung mga Israelites. So, ang sabi nila, bababa pa ba si Moses? Nasaan na yung leader natin? Wala na tayong leader. So, sabi nila kay Aaron, let's make an idol. Manalangin tayo. 'Di ba? So, ginawa naman ni Aaron. Kinuha yung mga nila, yung mga alahas nilang ginto. Yun ay kanilang tinunaw.
And then, tadan! Gumawa sila ng calf. Ano yung calf? Toro? Calf? Guya. Ano yung guya? Goat, diba? Parang gano'n ba? Baby na ano. Oh, diba? Oh, nung pababa na si Moses, umakyat sa bundok si Moses, sa bundok ng Sinai, binigay sa kanya doon yung 10 Commandments. Ang tagal niya nakipag-usap kay God. 40 days. Imagine, ang sabi doon, parang si God parang si Moses nakikipag-usap sa kaibigan niya. Ganon yung relationship ni Moses at ni Lord. Diba? Nag-uusap silang ganyan. And then, God gave the 10 Commandments. Dala-dala ni Moses yung tablets. Ilang tablets? 2. Pagbaba niya, naririnig niya may nagpa-party sa baba ng bundok. Yung mga Israelites, no? Nag-worship sila dun sa calf. So, ano nangyari? Nagalit si Moses. And what happened to the tablets? Binasag niya. Naibato niyang ganyan, no? So, yung unang 10 Commandments, nabasag. At bumalik si Moses sa itaas. Gumawa ulit. Inulit yung proseso. So, anyway, nakita ninyo, diba? Nainip yung mga Israelites. And then, ano yan? Last question na, no? Ano yung last question natin? Yan. In what were the 10 Commandments kept? Saan itinago ang 10 Commandments? A, sa altar, sa stone. C, sa ark. D, sa pillar. Sino yung A? Taas ang kamay. Altar, sa altar. O, wala. B, sa bato. Itinago. C, sa arko. Ark. Ark of the Covenant. D, pillar. Okay. Hoy, mga Sunday school teachers natin, ang galing. Sa letter C. Ark. Ark of the Covenant. Alam nyo, yung ark, ganyan yun, diba? Parang box na ganyan, parang chest. Doon sa loob ng ark, nandun yung 10 Commandments. Ano pa yung nandun? Yung tungkod ni Aaron, nandoon sa loob. At, yun, may mana doon. Yung bread from heaven, nilagay doon sa loob. Diba? At kahit saan pumunta yung mga Israelites, dala-dala nila yon, yung Ark of the Covenant. Na ang tanong, nasaan ang Ark of the Covenant ngayon? Walang nakakaalam. We don't know. Hindi nila mahanap yung Ark of the Covenant ngayon. Maybe it's in heaven pagdating ni Jesus. I don't know also, no? Walang nakakaalam kung nasan yung Ark of the Covenant. Okay, let's review. Guys, i-review natin yung 10 Commandments natin. Daanan ulit natin. Commandment number 1. Yan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Number 2. Huwag kang gagawa ng imahen. Number 3. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Number 4. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Number 5. Igalang mo ang iyong ama at ina. Number 6. Huwag kang papatay. Number 7. Huwag kang mangangalunya. Number 8. Huwag kang magnanakaw. Yan ang topic natin today. Number 9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And number 10. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. So, commandment number 8, you shall not steal. Okay? Huwag kang magnanakaw. You can find that sa Exodus chapter 20, verse 15. Ang ikli, di ba? Huwag kang magnanakaw. Pero, yung negative, natin, do you all have your handout?
Meron ba? Oh, okay. Sige. Yeah. No, negative prohibition, di ba, I told you last time, per command, merong pinagbabawal at merong nire-require na positive thing na hinihingi ang Panginoon na gawin natin. So here, ang negative prohibition natin, you shall not steal. Positive requirement is respect and protect other people's property. So, respeto at pagprotekta sa pag-aari ng ibang tao. Diba? Respect and protect other people's property. Remember, dalawa yung main laws or main commandment sa heart ni Lord na ito talaga, ito yung priority ng Panginoon sa puso niya. Diyan naka-angkla, naka-anchor yung lahat ng commands. Diba? You remember that? Yung first is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Commandment numbers 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7, 8, 9, 10. Love your neighbor as you love yourself. So ito naman, ang heart ng Panginoon ay unang-una, the heart of God, of course, is that we would love Him kasi mahal niya tayo. Gusto niya ng isang relationship with us, a loving relationship with us. And now, it doesn't stop there. Laging kasama yung mga tao sa paligid natin. Ito yung mga nandito, as I've mentioned before, ito yung paraan kung paano natin maipapakita yung pagmamahal natin. Very specific to, pagmamahal natin sa ibang tao. Naalala nyo? Yung number 5, ano yung number 5? Yun. Unang-una sa family. Your first ministry is your family. Ang first dapat na i-reach out natin, yung family natin. Nanay, tatay, kapatid, yung circle, immediate family, mga anak, kung magulang. So, yan ang unang-unang ministry natin. Closest to us, dyan tayo nagmi-minister una. And then, of course, yung neighbors, yan, and community, church, yan, yun yung mga neighbor natin. And family, and then sumunod, ano yung number 6 natin? You remember? Kampapatay. Diba? So, hindi lang natin nilimit yun. If you remember, I'm just giving you a recap, no? Para maalala natin. Hindi natin siya nililimit si Jesus. Hindi nililimit yun sa physical na pagpatay lang. Kundi yung the words that we say, the thoughts that we think, lahat yon. So, pwede tayong ma-fall dun sa mga bagay na yon. Kasi the Lord does not look at the outward appearance only. He doesn't look at the actions only. But more than what we show other people, the Lord looks at the heart. Yung heart, ang pinaka-importante sa Panginoon, yung status ng heart natin, yung condition ng heart natin, more than anything else, it's the heart that the Lord looks at. Diba? And God is all-knowing. Kitang-kita niya yan. We cannot hide anything from Him. Yung ating kalungkutan, hindi natin ma-hide yan. Although, some of us, nakangiti, when we relate to other people, the Lord knows what's behind your smile. And yun, yung nasa heart natin. Diba? And He cares. He cares about what's inside us. Now, kung titignan ninyo, itong command na ito, yan, respect and protect other people's property. Sa Old Testament, mag-umpisa tayo sa Old Testament. Kasi in the Old Testament, ang command na ito would pertain to stealing, pagnanakaw. Stealing is pagnanakaw, di ba? Stealing of persons. Ninanakaw pala ang tao. Sa Old Testament? Yes. Oo, kasi noon, may mga alipin sila. Tignan natin yung context nung binigay ng Panginoon to. Meron silang mga slaves. So, nagkakaroon ng nakawan ng alipin, nakawan ng gano'n, So, that's also part of it, Hindi lang yon yung mga goods, mga
property, money, kasama yan. Pagnanakaw ng pera, property, lupa, o anumang pag-aari ng tao, various sorts and livestock, pati hayop, kasama doon, ninanakaw din. No? Nung sa Old Testament. Yan yung context ng Old Testament. Later on, I'm going to show you yung context natin ngayon, yung contemporary context ng stealing. Kasi hindi, Old Testament, nasa New Testament tayo ngayon eh. May nagnanakaw ba ng hayop? Wala naman tayong mga hayop. Alam ko dito, sa banda dito, may nagnanakaw ng mais. 'Di ba? You know what? Ang pagnanakaw ginagawa sa dilim. Yung walang nakakakita na. So sa dilim. 'Yon. And just to look at the yung act of stealing. Sino ba yung author ng stealing? Kasi di ba, Jesus came to give us life. And what kind of life does He want to give you? A life to the full. Masaganang buhay, masayang buhay, mapayapang buhay, magandang buhay. That's the life that God intends for you to have. Yan ang heart ng Panginoon. You know, na lahat tayo, makaranas tayo, kasi Father siya eh. So, meron bang Ama na hindi nagnanais na magkaroon ng ganong klaseng buhay? Ng magandang buhay? Wala, di ba? But, there's an enemy. May kalaban tayo eh, na hindi natin nakikita. Di ba? Sabi nga, di ba, yung battle natin is not of flesh and blood, but it's about the principalities of the air. So kahit na meron tayong mga hindi nagkakaunawaan tayo dito sa church or sa family, ang away hindi within us hindi sa atin. It's the principalities of the air, yung mga nag-i-influence sa atin, yung evil spirits, Satan himself, the demons, the devil, they are real. Hindi natin nakikita, but they exist. And their heart, their intention is, number one, to steal from us. Steal your destiny. God gave you a good destiny, and the devil wants to steal that from you. He wants to steal our joy. By giving us worries, fears, yung mga anxiety. Di ba pag nag-worry tayo, yung joy nawawala eh. Yun. But the Lord did not give us a spirit of fear. He gave us the spirit of courage, of yung binigay ng Panginoon sa atin. So every time we fear something, it's not from God. Ginagamit ng kaawayan. You know, the devil himself uses fear, worries, anxiety to steal our joy. Diba? So, anuhin natin yon. Hindi natin i-entertain. Yan ang heart ni Satan. Magnakaw, to steal, to kill, and to destroy. Those three things. Yan ang gustong-gustong gawin ng kaaway sa buhay natin. To steal, to kill, and to destroy. But Jesus came here to give us life. A good life, a life to the full. You know. So, ang problema natin, stealing, di ba? Pagnanakaw. But the problem here is, yun yung act. Act yun, yung paggawa. Pero ang problema is, yung heart, the love of money or material things. Yung dinidesire ng puso ng tao. Di ba? Nagiging problema yan kapag ang dinidesire natin, more than God, is money. Or gusto nating mas kumita, mas yumaman, more than we love the Lord.
So, ang nangyayari dyan, ang nagiging idol natin, hindi si God, diba? Hindi siya yung wino-worship natin. Instead, ang wino-worship natin, yung pera, or yung kabuhayan natin, or yung material thing na pag-aari natin. Oh, 'di ba? Meron minsan pag may nawala sa atin na material thing, na importante, doon mo makikita eh. Pag may nawala sa atin, sa tao, na mahalaga sa kanya. Pag hindi na makapag-function yung tao dahil nawala, yung ibig sabihin, yun yung wino-worship ng tao. Yun yung pinakamahalaga sa kanya. 'Di ba? Oh, yun. So, love of money. Pero, yung love of money, may root cause yon. Meron pang ugat yon. Yun yung ititakal natin mamaya. May ugat yon. Saan nanggagaling ang pagmamahal sa pera? Don't get me wrong, ha? Don't get me wrong. Yung pera, mahalaga. It's important in this life. Kasi pag wala tayong pera, paano tayo kakain? Paano tayo mag-survive? Diba? Mahalaga yon. So, money is, talagang we need to earn money, of course. Right? Pero the moment na ginawa natin yon na pinakamahalaga sa lahat. Money is a good, may saying dyan money is a good servant. Nagagamitin natin to buy things that we need. But, it's a terrible master. You get what I'm saying? Pag yan ay naging master natin, yung pera, yun na yung ginagawa natin. Gusto na nating kumita, yun lang lagi na sa isip, I wanna earn money, I wanna be successful, I wanna do this, I wanna do that. Pag yun na lang yung laman ng isip natin, something is wrong. Diba? Kasi yung money, it's a tool. It's a tool na resource yan na importante. Even in the church, paano mag-exist ang church without money, di ba? Imposible. So the Lord, that's why the Lord blesses the church with people who can earn money, who will earn money. May mga binibless siya. So that magkakaroon ng pera para mag-function ang church. So that we would spread the gospel. Oo, yun talaga ang pinaka-primary purpose ng pera eh. That we would be able to use money to spread the gospel of Jesus. Diba? And sa atin, syempre, that we would be able to survive our daily life natin. No? Now, sa 1 Timothy 6:10, just wanna mention this verse. Sabi dyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Diba? Parang ang bigat nung anong yon. Nakita nyo ba yung intensity nung phrase na yon? Na yung pag-ibig daw sa salapi, yung ugat ng lahat ng kasamaan. So dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. I wanna show you this. I'm sure familiar kayo kay Zacchaeus. Kasi this is a very good story. You know, yung story ni Zacchaeus, it's about this man na na-turn around yung buhay niya when he encountered the Lord Jesus. Talagang siya, 180 degrees. Hindi 360 degrees ang turn around niya. Bumalik ka sa dati. Hindi, kasi tayo, ganun ang ibig sabihin ng repentance eh. Repentance actually means a change of mind and a change of direction. Yun, nagbago yung isip mo and then nagbago yung pamumuhay mo, yung direction mo. That's what repentance means. Hindi yung nagbago yung isip pero bumalik ka sa ginagawa mo. Hindi yung real repentance yun. So, it's a 180-degree turn. Hindi 160 180-degree turn. So, familiar kayo kay Zacchaeus, di ba? Kung anong klaseng mama ito. Diba? Maliit lang yan, maliit na guy. He was a short guy. And si Jesus noon was really getting famous. Kasi ang dami niyang hinihil, ang dami niyang,
yung name ni Jesus talagang very popular at this time na. Now, bumisita si Jesus dun sa town niya, sa Jericho ito. Tapos na balitaan ni Jericho, ni Zacchaeus na napapadaan si Jesus dun sa lugar nila. Ang daming tao, just imagine Nakakita na ba kayo kapag may artista, ang daming tao? Ganun, di ba? Yun din, ang daming tao nagsisiksikan. Oo, inaano nila, gusto nilang makita si Jesus. Ang liit na tao ni Zacchaeus. Kaya ang ginawa niya, para makita niya si Jesus, umakyat siya sa puno, sycamore fig tree. Sabi dyan sa Bible, di ba? You can find that story sa Luke 19:1-10. Yan. Ngayon, itong si Zacchaeus, just to give you a background about this man, chief tax collector. Taga-singil ng buwis. Yung mga tax collector at that time, sila iba yung tingin sa kanila. Di ba? Napag-uusapan natin to. Isa sila doon sa mga kinakategorize as sinner. Sasabihin ko yung word, nagnanakaw ng pera ng iba. Kasi pag naniningil sila ng buwis, sobra-sobra, binubulsa nila yung iba. Sa government natin, marami niyan mga corrupt, diba? So, isa siya doon. At mayaman si Zacchaeus. Yumaman siya, palagay ko, dahil sa kanyang pangungurakot. So, mayaman si Zacchaeus, So, umakyat siya doon sa puno, dumaan si Jesus. Imagine niyo, dumaan si Jesus. And then, tinawag ni Jesus si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Ang daming tao doon. Tinawag niya si Zacchaeus, Zacchaeus. Diba? Paano nakilala ni Jesus? Siyempre, all-knowing si Jesus. Diba? He knows everything. Sabi niya, bumaba ka dito. Bumaba ka. At doon ako magsistay sa bahay mo. Doon ako kakain sa bahay mo. Diba? Nakita nung mga tao, especially nung mga teachers ng law, nagtaka sila, bakit halubilo ito si Jesus sa mga makasalanang katulad ni Zacchaeus? Diba? Bakit siya sinamahan niya yon, pinuntahan niya sa bahay? Now, si Zacchaeus, ano nangyari sa kanya? The moment na nakita niya si Jesus, na encounter niya, ito yung very, very good example ng true, genuine encounter with the Lord. Na dahil nakita ni Zacchaeus yung heart ni Jesus, na ang heart ni Jesus, full of compassion and love. Nakita nyo, tinanggap niya si Zacchaeus na yung ibang tao, palagay ko, hindi kinakausap si Zacchaeus Oo, kasi siya parang isa siya sa mga outcast. Mayaman siya, pero ang pangit ng tingin sa kanya ng tao. Hindi siya accepted ng tao. Pero si Jesus, nung nakita niya si Zacchaeus, open arms si Jesus, tinanggap niya. So, naka-receive ng acceptance, nakita ni Zacchaeus yung grace ni Jesus. So, nag-change ang heart ni Zacchaeus. Dahil na-encounter niya yung pagmamahal, yung pagtanggap ni Jesus. Nag-change yung heart niya. Ano nangyari? Sabi ni Zacchaeus, yung kalahati ng kayamanan ko, ipapamigay ko sa mahirap. Yung kalahati ng kayamanan ko, ipapamigay ko sa mahirap. At kung meron akong taong dinaya, pinagnakawan, kung magkano yung nakuha ko sa taong yun, ibabalik ko ng 4 na beses. At ginawa niya. Diba? Ginawa niya. Talagang pinamahagi niya yung niya. And then Jesus said, ito yung sinabi ni Jesus, Luke 19:9-10, sabi sa kanya, today, salvation has come to this house, sa bahay ni Zacchaeus, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Diba? That's the grace of God.
Yun, hinahanap ng Panginoon yung mga makasalanan, yung mga hindi matuwid, yun yung hinahanap niya upang iligtas. Yun yung tinatawag na grace. Diba? And anybody na na-encounter yung ganong klaseng pagmamahal ng Panginoon, na all we have to do is just to go to Him eh. Pumunta tayo sa Kanya eh, diba? Minsan sa ating mga Christians, you know, pag nakakagawa tayo ng nagfo-fall tayo, natatakot tayong lumapit na eh. O kaya, yung guilt nandoon, diba? But the Lord is telling us again and again, you know, come here, come to me. I'm ready to accept you, I'm ready to forgive you. Ganon ka-gracious ang Panginoon sa atin. You know? So, ito ay kwento ng isang, I would say the word, magnanakaw. Diba? Ninakaw niya yung pera ng ibang tao. But when he encountered the Lord, the love of God, nagbago yung heart niya, nagkaroon ng turnaround ng buhay niya, merong nangyaring pagbabalik ng ninakaw. Biblical yun actually sa Old Testament. Kapag may kinuha ka sa kapwa mo, kapag na-realize mo na kasalanan yon, ibalik mo. Kasi that's part of the process of repentance. Parte yun. Now, eto, itakil natin yung root causes ha. Kasi, okay, may problema, love of money. Yun yung problema ng tao. Dito daw sa Pilipinas, may mga cases, actually maraming cases dito sa Philippines ng robbery, ng pagdanakaw, theft, marami eh. Ang dinadahilan kung magkakaroon ng census, statistics, ang dinadahilan doon because of poverty. 'Di ba? But that's not true. It's not because of poverty. Hindi yan yung root cause ng pagnanakaw, ng stealing. Hindi ang kahirapan. Hindi yon. Hindi, ang tao hindi nagnanakaw dahil siya'y mahirap. Bakit lahat ba ng mahirap nagnanakaw? Hindi Eh kung ang dahilan ay mahirap, di lahat sana ng mahirap magnanakaw. Kaso that's not the root cause. Hindi yun yung ugat ng stealing eh. Ang ugat ng stealing, letter A, is a heart of unbelief. A heart of unbelief. Yung isang puso na may doubt, hindi naniniwala talaga na totally, hindi pa talaga naniniwala. Pwedeng konti naniniwala, pero hindi pa talaga siya, yung awareness niya ng existence ng Panginoon. Wala. Hindi pa ganon. You know? Let me give you this verse. Sa Psalm 98. Sabi dyan, you have set our iniquities before you. Nakikita nyo ang aming mga kasalanan. This is the psalmist. Itong nagsulat nito. Nakikita nyo ang aming mga kasalanan. Sinong kausap niya dito? He's talking to God. And yung awareness niya ng existence na may Lord talaga, meron talagang Yahweh, meron talagang God, na ang laki ng mata niya. Ang laki ng mata ni Lord. Kasi kitang-kita talaga niya lahat. Even our deepest desire, He can see right through us. Ang laki ng mata niya. Minsan hindi natin nare-realize yun, di ba? Nawawala yung ganong awareness sa atin. Kasi hindi natin nakikita yung mata ni Lord, eh. Hindi natin nakikita siya physically, eh. Di ba? Pero, nakikita niya talaga tayo. So, yung isang tao na hindi siya aware, wala talaga siyang full awareness na si Lord nakikita siya, oo, pwedeng, pwede siyang matempt, pwede siyang kumuha ng hindi kanya. Or gumawa ng isang bagay na
na pinagbabawal ng Panginoon. Kasi, mag-isa lang siya eh. Especially pag nasa kwarto ka, walang nakakakita sa'yo mag-isa ka lang. Pero hindi, kahit saan tayo magpunta, nakikita tayo ni Lord eh. Sabi ni David, di ba, saan ako pupunta, Lord? Para saan ako pupunta sa mundong ito na wala yung presence mo? Kahit na sa ikaila-ilaliman ng dagat, nandun ka. Kahit na saan ako magpunta, sa east, sa west, sa north, sa south, nandun ka. So the more na ma-realize natin, magkaroon tayo ng awareness that God is really looking at me. Magkakaroon kaya tayo ng fear of the Lord? Diba? Matatakot tayong gumawa ng masama. Kasi alam natin may nanonood. He's omnipresent. Talagang nakatingin ang Diyos, lalong-lalo na sa atin, ng mga anak niya. Ang mata ng Panginoon talagang nakatitig sa bawat isa sa atin at sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Wala tayong maitatago. Diba? So, yung taong naniniwala fully na nakatingin sa kanya si Lord, na nag-exist ang Diyos, na meron talagang Panginoon, na may Diyos talaga na nakatingin. Diba? So, talagang matatakot gumawa ng masama. Kasi alam niya, nag-i-exist si God. Sabi diyan, nakikita ninyo ang aming mga kasalanan. Kahit na ang mga kasalanang lihim naming ginawa ay alam niyo. Diba? So, even yung ginagawa sa secret, the Lord sees that. Diba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, hindi lang yon. Kasi, dalawa yan eh. Positive, negative. Ito medyo, nakakatakot siya, diba? Kasi, anytime, ay nako, si God nakita yung pagkakamali ko. Ganun yung dating eh. Ang madidevelop sa atin dyan dapat, yung reverential fear, yung paggalang natin, dapat maging aware tayo parate na God is looking at me. God is always looking at me. Diba? But yung pagtingin ng Panginoon sa atin, ang daming positive nun. Ang daming magandang benefits ng existence ng Panginoon sa buhay natin. Kasi tatay ang Lord eh. Tatay natin siya. And sabi dyan sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Diba? Huwag kang mangamba. Dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. So kung talaga tayo ay naniniwala na ang Diyos ay nakatingin sa atin at tayo may problema, may kakapusan, we are short, alam natin, magpo-provide si God kasi nakikita niya ang bawat pangangailangan natin. Kapag ang tao hindi nakita yon, diba? Hindi, wala na. Hopeless, I'm hopeless. Wala na, desperado na ako. Paano yan? Kailangan ko ng ganito. Wala akong mapagkukunan. I'm so desperate. May mga taong natatempt na talagang manguha ng hindi kanila. Kasi, hindi pa nila naiintindihan talaga, na-realize that God is their provider. Na the Lord will do something. Diba nga kahit yung mga ibon nandyan, importante sa Panginoon, pinapakain niya yung mga ibon, yung mga flowers, dinadamitan niya, diba sabi? Kaya do not worry kung may mga pangangailangan. Diba? Because the Lord is watching over us all the time.
So, maganda yung pagtingin ng Panginoon, 'di ba? Yung existence niya. So, titingnan ninyo, a man who steals distrusts. Hindi siya, ano yung distrust sa Tagalog? Hindi siya nagtitiwala, 'di ba? Walang tiwala. The existence na ang Diyos ay nandyan, nag-i-exist. At saka nagpo-provide or tumutulong sa mga anak niya. A man who steals distrusts the existence and providence of God. 'Di ba? So, ulitin ko, ito yung root cause, ito yung ugat ng stealing. Yung heart ng tao, hindi talaga naniniwala sa existence ng Panginoon. Unbelief, a heart of unbelief. 'Di ba? So, that's number one. And then another cause, root cause is, letter B, what do you think that is? Ayan na pala. A selfish heart. 'Di ba? So, ang problema, alam nyo, lahat ng commands, ang problema, kung bakit yung nakaka-disobey tayo sa mga command, yung puso talaga ng tao. Ito, selfish, number one. Yung selfish heart. Ano ang opposite ng pagiging selfish? Generous. Synonym, ano yun, diba? Antonyms, diba? Meron pa. Biblically speaking, selfless, napaka-ano nun. Tamang-tama yun. Selfish. Ano ang antidote ng pagiging selfish? O, yun na lang yung tatanungin. Ano ang cure ng pagiging selfish? Love. Love. Ayaw mong masaktan yung, yung isang tao. So, you would do anything to please that person. We are in a relationship with the Lord. Ang definition ng Panginoon ng pagmamahal, we cannot define love. Si God lang ang may karapatan mag-define ng love. Ang sabi niya, ang love ganito. Siya yung nagde-define, hindi tayo. So for Him, para mapakita natin, if you really love me, obey my commands. That's how we express our love for the Lord, sa pagsunod ng commands niya. Kaya minsan, ang hirap sundin. May mga mahirap sundin sa word ni Lord, mahirap. Pero sa atin, Lord, I will obey kahit mahirap. Tulungan mo ako mag-obey kasi gusto kong ipakita, gusto kong i-express yung pagmamahal ko sa'yo. I want to show you I love you. I want to do it for love. Because I love you, I will do it because I love you. Yun yung motivation ng heart I will follow because I love you. Diba? Si Jesus, ganun din yung ginawa niya. Actually, He died. Inobey niya yung command sa kanya, diba, ng Father. To die on the cross. Because He loved the Father and He loved us. It's all because of love. And sinabi din sa Romans 13:8-10. Huwag kayong mananatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautusang huwag kang mangangulunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Mahalin ang Diyos first, mahalin ang kapwa. So yung pagmamahal sa kapwa, kung mahal talaga natin yung kapwa natin, diba? Sabi dito, let's not get anything from our neighbors na hindi natin pag-aari.
Or huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Kung talagang mahal natin, hindi tayo gagawa ng masama sa kanila. Hindi natin sila sasaktan. Diba? So, it's about that. Yung two commands na yon, talagang doon umiikot lahat ng commandments na to. Now, the opposite of selfishness is love. And stealing reveals a lack of love for God and neighbor. Yung kabaligtaran daw ng pagiging makasarili ay pagmamahal. At yung pagnanakaw, nagpapakita ito, nagpapahiwatig ito ng kakulangan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Diba? Unang-una, kung mahal natin ang kapwa, hindi tayo gagawa ng masama. Diba? Ano yung root causes? Unang-una, a heart of unbelief. Hindi naniniwala talaga sa existence and providence, provision ng Panginoon. And pangalawa, a selfish heart. Diba? Medyo malawak pa yung konsepto no? Kasi stealing, wala naman sa inyo dito yata na nagsisteal, di ba wala sa inyo. Pero, probably, marami sa atin dito na break tong ng command na ito. Because I'm going to show you yung contemporary applications. Ngayon, sa New Testament, ngayon, sa generation natin, sa generation ninyo pala, hindi natin, matanda na ako. Sa generation ninyo, diba? Marami ang nakabreak ng batas na ito, ng law na ito. Magugulat kayo. Unang-una, ano ang ways na na-break natin to? Number 1, cheating in school and at work. O, hindi nyo akalain, Ha? Kasi, it's like na-normalized na sa school. Tama? Pero hindi ibig sabihin na normalized na sa school, yan ay tama. Hindi ibig sabihin ginagawa ng lahat, yan ay tama. Halimbawa, ito, stealing someone's ideas, labor, product, and time for our own selfish interests. Cheating, another word for cheating is actually stealing. Kasi pag nag-cheat ka, pag nagkokopya ka, ninanakaw mo yung sagot ng, alam nyo yung mga sa preschool, alam na nila yan. Oo, meron estudyante sa kinder, nag-e-exam sila. Tinakpan niya yung papel niya. Okay, pa lang preschool pa lang Kasi tinuturo na yan sa preschool. Tinakpan niya, nag-e-exam. Ang sabi niyang ganyan, huwag kayong mangongopya kasi pinaghirapan ko to. Kinder. Meron na, no? O pinaghirapan ko, nag-aral ako, nag-review ako sa bahay, tapos kukopyahin mo lang. That's stealing. O, napunta yung credit dun sa nangopya, wala siyang ginawa, nakuha niya yung sagot. O, lahat yata tayo na-guilty dito, Diba? Pero, we know that's not right. Diba? So, paano yun sa work? Yung mga mag-work na dito. Eto, stealing someone's ideas. So, nagkukwentuhan kayo ng coworker mo, kaya may nakita kang ginawa niyang maganda. 'Di ba? Nag-design siya ng ganito, o kaya meron siyang project, nabasa mo. Tapos, ikaw ngayon ginawa mo ngayon. Tapos, pinuri ka ng boss mo. Sabi ng boss mo, ang galing mo! Tapos sabi, thank you. Hindi mo man na binigay yung credit sa pinagkopyahan mo. Mali yun. That is a form of stealing also. Kasi kapag praise ka, unang-una pag gano'n nangongopya ng idea, ipapaalam mo sa kinopyahan mo. Pag nagtitesis kayo, ang tawag doon, plagiarism.
At may nakukulong sa plagiarism. Ganon din sa work. Pag may idea yung ka-office mate ninyo, o yung mga teachers, pag may idea yung mga co-teacher ninyo, kinopya nyo, tapos napuri kayo, hindi nyo binigay yung credit, hindi kayo nagpaalam sa co-teacher ninyo, that's stealing. You have to ask permission. Ay, ang ganda ng ng ginawa mo. Pwede ko bang i-apply yan sa, ay, ang daming teachers dito. Pwede ko bang i-apply yan sa classroom ko? Oh, that's the proper way to do it. Kasi pag hindi nyo ginawa yon, you stole someone's idea. And then you get the credit for it. Diba? Kahit na hindi sa teaching, marketing ka, sa anong field ka, ganun din yun. Diba? So, when you steal someone's ideas, ano pa, yung labor, pinaghirapan niya, kinuha natin yung credit, product, o paano nagsisteal ng time? Ha? Ayan, hindi yon. Kapag nagtatrabaho na kayo, kasi ang workers, you need to know yung mga ethical way to work. Kapag nagtatrabaho kayo sa office, yun. Kapag, halimbawa, wala kayong ginagawa, you are being paid for your time. So, make sure yung time na ginagamit nyo talaga to work. Hindi yung iba, may naglalaro, o kaya nagsa-cellphone, nag-FB, or yung iba natutulog sa office. Hindi totoo, nangyayari to, ha? Matulog kayo kapag yung break time, it's okay to sleep kasi you need to sleep. Pero kapag time ng work, yan. Respect for your job sa employer ninyo. Diba? So, pwede nating nakawin yung time. Diba? Diba? Very practical yan. And then another one. Number 2, defrauding others in business. Nangyayari to ngayon, ha? Diba? Ang dami kayo nasa scam ngayon. That's part of stealing. O kaya yung yung nagra-write out ng check ng may ganun eh. Wala palang magbabayad ka, tapos nagra-write out ka ng walang pondo na check. Yung mga ganun. Or, even sa mga palengke, pwede kung yung using false weights and measures. Nandadaya sa timbang. Pwede rin yun, stealing. Diba? And other unethical business practices. So, pwede rin yan sa mga business. And then, pangatlo, gambling, usury, bribery. What is gambling? Sugal. Kung ano mang form ng gambling yon, that's also considered as stealing. Bingo man yan, baraha man yan, poker man yan, basta may perang involved. In the eyes of the Lord, that is stealing. Bakit kaya? Bakit kaya stealing yun sa mata ng Panginoon, yung nagsusugal? Kasi biruin mo, pera niya yun, Tapos, ang desire ng tao, makuha yun by the game of chance. Wala ang faith sa Panginoon doon. Gusto lang niyang makuha yung pera. Diba? So, gambling, any form of gambling, basta may perang involved, that's considered as stealing. Usury, ano yung usury? That's how you pronounce that. Yung nagpapautang ka ng may interest. 5-6, that's stealing. Ayan bribery, yung naglalagay ka or tumatanggap ka ng lagay, especially sa government, ganyan eh. And then number 4, idleness, prodigality, wasteful gaming. Oh no! Idleness, yung laziness.
Yung wala, gusto mo lang maupo maghapon, magdamag, wala kang ginawa, very idle, very lazy. Kasi God gives us resources, binibigyan tayo ng lakas, ng energy, ng time ng Panginoon. Kapag yan ay hindi natin ginamit, winaste natin, that's stealing what God has given us. Ganun din, prodigality. What's prodigality? Excessive spending. Oh, that's considered. Kasi resource yan na binigay ng Panginoon sa atin. We need to use our money wisely. So when we spend for things that we don't need, that's also considered as stealing. Kasi hindi naman natin pera yan eh. Although pinaghirapan natin, but God gives us, diba, the energy to earn. Wasteful gaming. Oh, yung meron akong nakita, yung bus driver. Yung nagmamaneho ng bus, naglalaro ng ML. Pwede ba yun? Oh, ayan. O kaya, yung time mo, 1 hour ka nang nag-game, 2 hours na, 3 hours na. Yung time natin is not ours. It's God's. Diba? Pag binigyan tayo ng time ni God, we need to use it. Para marami natatamaan dyan. We need to use it, ha? Mga kabataan, ha? We need to use it wisely kasi pinahiram ni Lord yan sa atin. Diba? Yung time. So, kasama yan. And then lastly, of course, yung Christian giving. Yan. Ito yung pag-withhold natin ng tithes and offerings natin. I would like to read yung Malakay 3. Ito. Sabi dyan, papaano ba will a mere mortal, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Pwede ba natin pag nakawan ng Diyos? Pag-aari niya lahat. Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako, sabi ni God. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo binibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Diba? Hindi nyo binibigay yung offering nyo, hindi nyo binibigay yung tithes nyo. Ito sa Malakay ito. Now, we are under grace, we're not under law. Ito kasi batas dati. We're under grace. Pero yung mga tao na nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon, ng biyaya, mas malaki pa ang ibinibigay na tithes. Kasi ang tithes, that's 10% of your earning. Yun yung tithes, 10%. So, kung kayo, mga scholars, kung may allowance kayo, ganun din, Ang church natin, we still follow this. Yung church natin. Na kahit yung allowance sa mga estudyante, sa mga may trabaho, yung 10%. Yun yung fina-follow natin for tithes, We nire-remove na natin yung 10% and we give that to the Lord. So, dito sa church natin. We are under grace, meaning, most of the time, because of the grace of God, we can even give more than the 10%. Offerings, tithing. Okay. Now, dadaanan ko lang to, yung third part, kasi madali na to. Mabilis na to. Yung papaano natin mag-cure yung stealing natin. Paano? Ano yung remedy para sa stealing? Diba? Para sa atin na hindi nakapag-follow dito. Unang-una, trust Christ as your Savior. Katulad na nangyari kay Zacchaeus. Nung nakilala niya ang Panginoon, nagtiwala siya. Nagkaroon ng turnaround sa buhay niya. Nagkaroon ng transformation sa buhay niya. It's the same thing that will happen to us kapag tayo ay talagang nagtiwala kay Jesus as our Savior. 1 Corinthians 6:8-11. Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismong gumagawa ng masama, ng daraya, at ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kariyan ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ang ganda nun. Tayo daw, ganun tayo dati. Makasalanan tayo, ginagawa natin yung mga bagay na yon dati.
Pero yung mga gumagawa ng mga bagay na yon, hindi sila mag-i-inherit ng kingdom of God. 'Di ba? Pero hindi na tayo yon. Kasi nung nakilala natin si Kristo, nagbago na. Binago niya tayo, 'di ba? Nilinis niya tayo. Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos. Sinet apart na kayo. Tinawag na kayo para maging Kanya. That means tayo ay sa Diyos na. Itinuring na kayong matuwid. Righteous na tayo. Yung righteousness ni Jesus binigay sa atin dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So kung talaga tayong mananampalataya sa ginawa ni Kristo, nilinis tayo ni Kristo, tinawag tayo ni Kristo, niligtas tayo ni Kristo, makikita natin yung transformation ng buhay natin. From the old us to the new us na malinis, matuwid, ginawang banal ng Panginoon. Ang ganda, katulad na nangyari kay Zacchaeus. And lastly, value and love Christ as your greatest treasure. Kung si Jesus ang pinaka-importante sa buhay natin, siya yung treasure natin, hindi yung mga material na bagay, hindi yung pera. Siya, kung si Jesus yung pinaka-love natin sa lahat, vina-value natin. Diba? Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kawalan na nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. Sino ba ang ating kayamanan? Diba? Who is your greatest treasure? So, kung si Jesus yung pinaka-importante sa atin, siya yung greatest treasure natin. Oo, parang ano pa bang mas importante doon? Diba? And all of these things, yung pag-obey ng commands would be pretty, magiging madali para sa atin. Kasi siya yung pinakamahalaga sa atin, diba? To follow Him and to love Him more than anything. Okay, let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you for your truth. Your word is truth, Lord. Thank you for giving us your truth, your word. Ipaalala mo sa amin yung salita mo, Panginoon. Wherever we are, remind us that you are here with us, Lord. You see everything and you're always ready, Lord, to provide everything that we need. Thank you, Lord. In your name, Jesus, we pray. Amen. 2 more sessions and then mag-end na yung ating attend kayo ulit next Thursday para matapos nyo. Okay. Bye. Good night, everyone.